Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee, and thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. The summer and winter, springtime and harvest, the sun, moon, and stars in their courses above, and join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. And great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. And great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating
Prayer Covenant of St. Paul United Methodist Church. Ang teksto po na ating pagbabatayan ngayon ay sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Sabi po dito, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganon, dingdiwa ng pananampalataya, nagsalita kami dahil kami sumampalataya. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong buhay na iyong nagkaloob sa amin. Narito pong muli, kami ay magulay-gulay na iyong salita. Samahan po kami na iyong banal na Espiritu Santo at maging kalakasan nga po ang salitang aming maririnig sa maghapon ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsunod natin sa Diyos, maraming iba't ibang karanasan ang pwede nating panghahawakan. May iba-iba tayong karanasan sa buhay na kailanman ay hindi yun matawaran. No? Iba-ibang mabigat, magaan na karanasan kung gaano natin na-encounter si God. Dito po pwede nating i-examine yung ating sarili o maging yung ating sariling spiritual life. Sino nga ba tayo bago tayo tumugon sa pagkatawag sa atin ng Diyos? Maaring hindi natin kayang ulit-ulitin ang ating nakaraan dahil may mga tao na walang lakas o kating ang mga pangit na nakaraan. Subalit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinadaman niya ang pag-ibig niya sa atin at iniligtas niya tayo, hinubot sa kadiliman at nakakita ng pag-asa sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ni Kristo. At ang karanasan na ito ay siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ngayon dahil nais nating tuluyang mapalalim pa ang ating relasyon sa Diyos ay patuloy nating ginagampanan ng ating tungkulin at nagpapahayag o pinapahayag natin na sa atin mismo magsisimula ang kagandahang loob ng Diyos. Ito ay nabubuhay sa ating puso at kung paano tayo lumakad sa nais ng Diyos. Sa Korinto sinulat mismo ni Pablo ang kanyang karanasan at ang paghahangad ng puso. Paghahangad na sa kanyang pansariling hangarin ay hindi sa personal na hangarin kundi dahil sa kanyang personal na encounter kay Jesus. Ito ay matatagpuan sa Acts 9. Sabi, kamusta po ang ating personal na encounter sa Diyos? Ito ba'y nabubuhay pa? At naaalala pa ba natin yung ating personal na encounter sa Diyos? Tayo mismo, hindi yung encounter ng ating kapitbahay, hindi encounter ng mga taong kakilala natin. Tayo mismo, pinaranas niya ang kanyang biyaya sa atin. Kumusta naman po ang ating patutuo sa ating kapwa? Ito ba yung ating patutuo ba ay naging makabuluhan? Nung tinanggap ba natin si Kristo, may nababago sa atin. Salamat naman po kung ganun. Kumusta naman yung kalagayan ng ating pananampalataya? Kamusta naman yung hindi ibig sabihin na tinanggap na natin si Jesus o si God ay meron na tayong personal encounter? Hindi rin ibig sabihin na nagpatutuo tayo sa ating kapwa. Pero ito po ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, ang kalagayan nating bilang isang mananampalataya ay hindi lang tayo ay naniwala, kundi ito'y nagkakaroon ng bunga. Ano po yung bunga? Yung pagsamba, nagkakaroon ng panahon ng devotion, nagkakaroon tayo ng iba't ibang pagkilos upang tayo ay umunlad at lumago sa harapan ng Diyos. Ang pananampalatayang ating natanggap ay dapat natin itong ipagpasalamat. Sa 1 Peter 1 verse 6 sabi nga dito, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ipaggalak natin, ipagmapuri natin na tayo ay mula sa kadiliman, mula sa kasalanan,
ay pinaalala sa atin na ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin, na ang Panginoon ay patuloy po niya tayong pinararanas sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Pinararanas para sa atin ang kanyang kabutihan, na mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal sa atin. Ano pa po? Declaring, sharing God's word based on your faith. Sabi sa Isaiah 60 verse 1, maganda po itong salin sa from John Neal's Expository of the Bible. Sabi niya, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Tumayo ka, magpakatatag ka, at ang liwanag ay dumating na. Naliwanagan tayo sa pamagitan ng kabutihan niya. At tayo ay dala-dala natin yung glory ni Lord para siya yung namumuhay sa atin. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi natatapos nung tinanggap natin at pinawalaan natin na rin si Kristo. Dahil gusto ng Diyos na nagsasalita tayo, nagbabahagi tayo at pinapahalagahan natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, balikan natin yung teksto na sinabi kanina. Sinasabi ng kasulatan, "Nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganon, dingdiwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumampalataya." I-declare po natin yung ating pananampalataya. Gamitin po natin ayon sa nais ng Diyos yung buhay natin. Alam po ng bawat isa na yung ating personal na encounter kay Lord ay hindi aksidente, kundi isang layunin at may purpose ang Diyos kung bakit tayo ay tayo ay hinugot niya o inalis niya sa kadiliman. Patuloy po nating panghawakan yung kanyang mga pangako. Tayo po ay manalangin. Sa biyaya mo, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupulit at papasalamat. Dahil kami po sa buhay namin, hindi man mabuka yung aming mga labi, ang aming mga bibig na nagpapatotoo, Panginoon, kundi maipasa pamuhay po namin, makita po sa amin, Panginoon, masalamin nga po sa amin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, higit sa lahat ang iyong pagliligtas. Samahan mo po kami, Panginoon, sa dangang amin. Wala po kami pwedeng may pagmalaki, kundi ikaw lang, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang mga nakatunghay sa aming gawain sa araw na to at patuloy po na maranasan yung kagalingan sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa maghapong paggawa. Ingatan mo po ang bawat nilikha mo, lalo tigit, Panginoon Diyos, ang mga puso nila na mayroong panalangin, pasasalamat. Katagpuin mo po sila, Panginoon Diyos, sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.